Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Lord, dahil patuloy na dinadala mo sa iyong tahanan ang iyong mga anak upang ikaw ay papurihan at upang mapakinggan ka sa pagkakataon na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Banal na Espiritu, salamat po sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. Good afternoon din po sa lahat po ng ating mga kapatiran na kasama po through online. Praise God. So, nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. So, kung handang-handa na, please open your Bible and the book of Matthew chapter 5, verses 3 to 12. So, yan po yung text po natin this afternoon na ito po yung turo po ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga disciples. And I believe that it's one of us, tayo po ay mga disipulo po ng ating Panginoon. Amen. So our topic this afternoon, it is about upward steps in the divine life. Okay. Kung may mga Bible kayo dyan, di ba sabi dyan, beatitudes or beatitudes. No? Ang another po na pamagat nito. Pero this time, no, ito po ay pamamagatan natin upward steps in the divine life. Na kung atin pong titingnan, ito po yung mga attitudes, ito po yung mga characters, behaviors na kinakailangan pong gawin ng isang disipulo ng Panginoong Jesus. So, umpisa po tayo. Sabi po dyan sa verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala. Pag sinabi pong poor in spirit, ang kahalintulad po nito is that humility po ang tinutukoy po nito. So number 1 po na upward steps is that humility. Humility, pagiging mababang loob. At napakahalaga po ng pagiging humble. Ito po ay isa sa nais ng Panginoon. Humility, ang pagiging mababang loob. So, tingnan po natin as our supporting verses and Philippians 2 verse 3. Kung ano pong sinasabi po dyan. Sabi dyan, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility, consider others better than yourselves. Kaya, huwag mo lang nilalang yung katabi mo, ha? Ayan, because yung katabi natin, kakilala natin, consider that they are better than ours. Hindi, ito naman katabi ko. Mas may talento ako kaysa ito. Mas may boses ako kaysa sa kanya. Sandali. Okay? Ano ang sabi sa kanyang salita? No? Consider others better than yourselves. So, tatandaan po natin ito. Kasi kung natatandaan po natin itong salita ng Panginoon na ito, it will remind us. Yun bang darating ka dun sa puntos na parang naiinis ka dahil parang wala namang alam ito. Hindi niya alam kung ano yung kanyang ginagawa. Sandali. No? If we know this word of God, it will remind us. No? Na consider others. Dahil kung titingnan po natin, it's one of us ay unique na ginawa ng Panginoon. So yung katabi mo, meron sa kanya na wala sa'yo, sasabihin ko sa'yo kapatid, meron niya na wala sa'yo. Amen. No? And it's one of us, we are unique. There is uniqueness ng bawat isa. Amen. Kaya kahit na saan ka pumunta dito, hindi ka makakatagpo ng katulad mo or kagaya mo, ng kamukha mo. Kahit na sabihin natin merong tinatawag na look alike, meron at meron pa din pong pagkakaiba. Yung ang identical twins na tinatawag, meron at meron pa rin pagkakaiba. Because we are a unique creation of God. Kaya kung unique yan, kaya kinakailangan na hindi lang natin nilalang ang isang tao. Okay? Another supporting verse is James 4 verse 10. Sabi niya, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Tatandaan mo ito kapatid, humble yourselves. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon
at darating yung oras, itataas ka ng Panginoon. Di ba tayo mga Pilipino, mahilig po tayo sa kasabihan? Di ba may kasabihan na huwag mong buhatin ang sarili mong bangko? Napakinggan na ba ninyo yan? Na kasabihan natin, uy, huwag mo ang buhatin ang sarili mong bangko. Ibig sabihin, huwag kang mapagmataas. Kundi, yan, be humble. At sabi po ng pangako ng Panginoon, He will lift you up. Itataas ka ng Panginoon. Just remain humble. Yung bang gustong-gusto mo nang makipag-away, gustong-gusto mo nang sagutin, pero ops, sandali, nakokontrol mo pa rin. No? Kaya kailangan po natin ito, at ito ay isang katuruan ng ating Panginoon, especially for us who knows the Word of God. Kaya minsan mahirap yun ba talaga kung hindi ko lang alam ang salita ng Panginoon, kung wala lang Kristo sa buhay ko, parang minsan ganun yung ating attitudes, pero salamat dahil patuloy po tayong tinuturuan ng Panginoon. Amen. And verse 4, number 2, na upward steps. Verse 4 po doon sa chapter 5. Okay? Ang sabi niya sa verse 4, Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Pinagpala. Those who mourn, for they will be comforted. Another word siguro ng mourn na sasabihin natin dito is that yung nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi po nagmo-mourn dahil may namatay sa kanya or may nawala sa kanya, kundi sabi rito, the word mourner, for they will be comforted. Yung talagang nagsisisi, mourning for their sin. No? Andun yung kanilang pagiging repentant heart. Or other words is penitence, ika nga. Or mourning for sin. Pagsisisi. Acts 17 verse 30. Sabi niya ulit. Sa Acts 17 verse 30. In the past, God overlooked such ignorance. But now, He commands all people everywhere to repent. So ito po ang nais ng Panginoon, na ang bawat tao sa mundong ito ay pagsisisi. Kung walang pagsisisi, hindi po tayo makakarating sa kaharian ng Panginoon. Diba? Ito yung kinakailangan gawin ng tao. Hindi po relihiyon ang makapagliligtas, kundi ang pagsisisi at makita po ang katotohanan na tanging si Kristo lamang ang kaligtasan sa mundo ito. So sabi niya, in the past, God overlooked such ignorance. Pero sabi niya ngayon, it is the command of God that people everywhere need to repent. Salamat kay Lord. Dahil I believe that it's one of us, nandun po na talagang isinali natin sa buhay natin na tayo ay magsisi. No? Pagsisisi. Dahil kung tutuusin, marami tayong mga ginawang hindi tama, isang lalo na nung tayo isinilang sa mundong ito. Minsan nga, no, kung babalikan po natin yung ating nakaraan. Kasi mahilig ang Pilipinas ang nakaraan. Marami nga pong nakaraan. Maraming mga nangyari sa buhay na kung titingnan natin, may mga nagawa tayong parang nakakahiya kay Lord. No? Pero salamat. Dahil nung tayo humingi ng tawad sa Kanya, we believe that God is just and faithful to forgive us. So, repentance. No? So, pinagpala ka kapatid, dahil nandyan na nagsisi ka sa mga maling gawa at hinayaan mo na ang Panginoong Jesus, siya ngayon ang humawak at mag-take control ng buhay natin. Matthew 4 verse 17, sabi niya ulit, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. Praise the Lord. So kung wala talagang pagsisisi, hindi po tayo makakarating sa kaharian ng Panginoon. Kaya ito po yung talagang sermon ng ating Panginoon, yung kanyang inihayag, no? Yung kanyang preaching during that time, repent, pagsisisi.
And even right now, hindi lamang po noon sa kapanahunan ng ating Panginoon, but even right now mga kapatid, pagsisisi, repent, no? Magsisi sa kasalanan. So without repentance, of course, wala makakarating sa kaharian ng Panginoon. So this is the first step that we need to do, repent. And acknowledge Jesus Christ as our Lord and personal Savior. So sabi yan, pinagpala. Kaya kapatid, kung tayo po ay nagsisi ng lubusan sa ating mga kasalanan, ang sabi ni Lord, pinagpala ka. So yung pagpapala pala, hindi lamang ito nakikita sa mga material things. Hindi lamang pala nakikita na marami kang pera, malaki ang bahay mo, no? Kundi, sabi diyan, pag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, isinali ang Panginoon sa buhay, tayo ay pinagpala. Kaya, huwag mong kalilimutan kapatid, pinagpala ka sa mundo ito. Because this is the Word of God. Another, and verse 5. Okay. Kasi kung ating titingnan, ito talagang yung first word ng Panginoon, blessed, pinagpala. So kung gagawin pala natin ito, itong mga sinasabi ng Panginoon, pinagpala na po tayo. We are already blessed mga kapatid. And verse 5, sabi niya ulit yan, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Kung papansinin nyo, kanina yung bless the poor spirit for the kingdom of heaven is there, sabi niya. And then yung next kanina, blessed are those who mourn for they will be comforted. Mako-comfort po tayo. And now, sabi dyan, blessed are the meek for they will inherit the earth. Inherit the earth. So another word of meekness is patience. Okay. Another word of meekness ay tinatawag na patience. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Sabi ko dyan. So, pagiging mapagpasensya. Tingnan mo nga yung katabi mo kung may pasensya dyan o madali ma-high blood. Minsan kasi madali tayo ma-high blood. Napapansin ba? Paano napapansin? Pag medyo high pitch na tayo. Ayan. No? Kaya tingnan ninyo, mamaya high pitch ka na pala, sandali, andyan na. Nag-a-arise na siya. What we need to do is to have patience. Mapagpasensya. Ito yung napakahirap, di ba? Lalo na sa inyong may mga alagang bata. Especially pag ginigising mo sa umaga, ang hirap kayong gisingin ng mga alaga sa umaga, isn't it? Talagang umaga pala. No? Parang mawawala na yung pasensya. Hindi ka pa nakakapag-umpisa, yun pa lang dapat yung first na gagawin mo, yung manggising ng alaga. No? Bago ka gumawa, kinakailangan ayusin mo muna. Yun yung mahirap eh. Kaya talagang kung hindi ka prayerful, habang ginigising mo yung alaga mo, makakahiblad ka ng oras. Mawawala yung pasensya. And Psalm 37 verse 11. Psalm 37 verse 11. But the meek will inherit the land and enjoy great peace. Bakit sinabing inherit the land? Inherit the land kasi magiging peaceful ang buhay mo sa mundong ito. But you need to have meekness or you need to become patient. Mapagpasensya ka. Talagang mai-enjoy mo ang buhay mo sa mundong ito dahil wala kang kagalit. Mapagpasensya ka nga eh. Kahit na may nang aaway sa'yo, sige lang, pasensyahan kita, kahit na inaaway mo ako. Kasi kung tutuusin, we are called to become peacemakers. Amen. Hindi po yung tayo yung nag-uumpisa ng away. Hindi po nakakalugod kay Lord pag ikaw yung imbis na magiging peaceful, yung dalawang tao, ikaw ba yung reason para lalo silang mag-away? Yun ba pag may sinabi yung isa, sasabihin mo naman sa isa, sasabihin sa isa, pinag-aaway-away mo ang hindi dapat. Imbis na ikaw yung maging way, maging tulay
para maging peaceful, ay ikaw yung dahilan para sila ay nag-away. Tatandaan po natin na hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Kundi ang nais ng Panginoon, it's one of us. We will become peacemaker in this world. Kaya kung ang mga anak ng Diyos, kaya ang sarap siguro mabuhay sa mundong ito pag lahat ay anak ng Diyos. At ini-a-apply ang pagiging patience. Ay, hindi tayo makakakita ng nag-aaway-away. Diba? Pagdaan mo nga dyan, hindi mo alam, nag-aaway na pala. Yung bang umagang-umaga na may nagsasagutan, pero pilit ka dito magkaharap sila, sige, ang lalakas ng boses. Pero kung Pilipino yun, naku, binuntalan na yan. Nakatikim na yun ng buntal or padyak or tadyak. Pero dito, hindi. Talagang yung bunganga lang. Bunganga. Maging mga lalaki, isupin. Salita lang sila. Salita lang. Ay, pero kung saan po, kung Pilipino ito, wala na. Natadyakan na siya. Nasapol na sa mukha. Pero, hindi pala dapat. Kundi, kinakailangan pong magpasensya. Amen. Kaya, especially for us, no? Especially sa inyong mga amo, minsan talagang naiinis ka na, pero patience. Patience. No? Kung tutuusin, ito naman pala ang nais ng Panginoon. Kaya sabi niya, blessed, pinagpala. Kaya habaan pa natin ang ating pasensya. Pasensya. Pero minsan, ipinag-pray-pray ninyo kay Lord. Lord, more patient na, ibigay mo sa akin. No? Talagang, the more na ipinag-pray-pray mo ng more patient, lalo namang nagiging pasaway ang alaga mo. Paano naman kasi, parang mali kasi yung prayer natin minsan. Lord, give me more patient. Alam niyo, huwag ninyong ipag-pray-pray yun. Bakit? Paano mo kasi makikita na tunay na meron kang more patient kung hindi pasaway ang alaga mo? Isn't it? Para talagang ma-exercise mo. Kaya lalo siyang nagiging pasaway. The more you pray for more patient, the more na nagiging pasaway. The more naman na lalong gagawin niya yung hindi mo gusto. Para nga matesting kasi ang prayer mo, Lord, give me more patience. So may mga prayer pala tayo na tingnan natin. Isn't it? Diba? Kasi paano mo makikita kung walang testing? Kaya doon natin nakikita mga kapatid. Pero sabi yan, pinagpala. Another, verse 6. Sabi ulit yan sa verse 6 natin. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Tingnan po ninyo. Pinagpala, sabi dyan. Those who hunger and thirst for righteousness. Anong ibig sabihin nito? No? Yung magkakaroon ka ng spiritual appetite, hungerness, gutom ka. Saan ka nagugutom? Righteousness. Amen. Sa kabanalan ng Panginoon. At sabi ni Lord, for they will be filled. Makakamtan nila. So yung spiritual appetite, mga kapatid, ang tinutukoy po rito, Isaiah 55, verses 1 and 2. Sabi doon sa Isaiah 55, verses 1 and 2. Come all you who are thirsty. Yung mga nauuhaw. Come to the waters. And you who have no money. Sino yung mga walang pera? Sabi dyan, come, buy, and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Libre mga kapatid. Verse 2. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me,
and eat what is good, and your soul will delight in the riches of fare. Come, libre. Kaya tingnan po ninyo, di ba? Right now, kumakain tayo ng salita ng Panginoon. Is it? Because the Word of God, sabi sa kanyang salita, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Which is the Word of God, ito yung pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Tingnan po ninyo mga kapatid. Di ba walang bantay dyan sa door kanina? Walang naningil sa inyo na nagsabi na, "Hoy, kakain ka ng salita ng Panginoon, dapat magbayad ka muna." Kaya tama nga ang sabi, no? Na come, lumapit kayo, pumunta kayo, libre. Sabi diyan, why spend money on what is not bread, and your labor on what do not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and your soul, ang kaluluwa, will delight in the riches of fare. Because the Word of God, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So, spiritual appetite. Nandun ba na kung physically, no, nararamdaman mo ang gutom, nandun din po sana yung kagutuman natin sa salita ng Panginoon. Na pag ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, nandun talaga na tinatanggap natin ang salita ng Panginoon. Kahit na ang salita ng Panginoon, na minsan natatanggap natin ay talagang tinutusok niya yung puso natin. No? Tinutusok niya. Para bang sinasabi na, uy, sinasabi na ako dito, bakit alam niya ang problema ko? Praise the Lord. Dahil nangungusap ang salita ng Panginoon. Oh. Yes, true. So, ano man po yung salita ng Diyos na napapakinggan natin, tanggapin natin at ipasamuhay. Dahil kung tatanggapin natin at ipapasamuhay, I believe na ang buhay po natin spiritually ay magiging malusog. Amen. We will have a healthy spiritual life. Amen. Hindi lamang po yung katawan natin ang healthy, but even our spiritual life. Okay? Kaya, yan, spiritual appetite. Kaya pag-araw ng day off natin, ando na nai-inspire tayo. Dahil tayo ay pupunta sa presensya ng Panginoon, and then we know that in the presence of God, kahit na buong linggo na talagang pagod sa trabaho ni Amo, buong linggo na parang hindi mo na kaya dahil may mga load kang dala-dala. Kaya nga last Sunday morning, I teach na God sent a load but not an overload. Amen. And it's true. And it's one of us. May kanya-kanya tayong dalahin sa buhay. So, Yes. we have our own testing and trials. But remember, ang Diyos nga ang nagbigay ng mga testing, mga trials na yan sa buhay natin. Kaya may tracks tayo. Suffering is God's design. Pero ang tatandaan natin, magbigay man po siya ng load sa buhay. But remember, hindi siya nagbibigay ng overload. Yeah. Ibig Amen. sabihin, kaya natin ang ibinibigay ng Panginoon dahil kasama natin siya. Amen. Amen. Yun po yung kagandahan, mga kapatid. So, spiritual appetite, pinagpala. Kaya nga diba, sabi rin niya sa kanyang salita, if you seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kung number one po ang Panginoon sa buhay natin, nandun na priority natin ang Panginoon. Of course, ano man ang sitwasyon, we know that at the end of the day, sasabihin pa rin natin, Lord, salamat, pinagpala mo ako. Yes, praise you. Another po, verse 7. Okay, let's go to verse 7 in Matthew chapter 5. Na makikita po natin na ito po yung mga upward steps na nakakalugod sa Panginoon, na itinuro po ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Sabi niya ulit dyan sa verse 7, blessed are the merciful,
for they will show mercy. Pinagpala ang mga maawain dahil sila din po ay kaaawaan. Amen. Kaya kung maawain ka kapatid, ay marami din po ang maaawa sa iyo. Pag sinabi natin maaawa sila sa atin, of course, they're going to help us in times of needs. Kaya napakaganda po yung pagiging merciful. So, number 5 upward steps is merciful. That is in verse 7. No, yung pagiging maawain. Nararamdaman ba natin na maawain tayo or very rude tayo? Saan kaya dun sa dalawa? Pagiging maawain or lumalabas yung pagiging rude natin? Kaya tingnan natin, pinagpala, sabi dyan, ang maawain. Proverbs 28 verse 13. Sabi niya ulit, he who conceals his sin does not prosper, but whoever confesses and renounces them finds mercy. Ito with regards to sin, pag itinatago daw yung kasalanan ay hindi pinagpapala. Pero pag ito ay kinukonfess natin and renounces them, find mercy. For example, nagkasala ka sa iyong kapatid. And then itinatago mo, or sabihin na natin kay amo. Yung simpleng, for example, simpleng kasalanan na nagawa. Nabasa mo yung baso, yung tasa. Diba? Kasalanan yun. And then, hindi mo sinasabi kay amo, kundi ang gagawin, maghahanap ka ng kamukha noong nasira mong baso or plato. Okay. Yan. No? So, yun yung mostly na ginagawa natin. Natatakot tayong i-confess sa amo na, ma'am, I'm sorry kasi po nabasag ko po yung baso or yung tasa. No? Pero natatakot tayo. Kaya ang ginagawa mo nga ay sana hindi mahalata ni amo. Sana hindi niya hanapin para may time pa akong bumili. Kaya pag araw ng day, yun yung hahanapin mo. And then, nakahanap ka na ng bago, inilagay mo doon. No? Pero, andun pa rin yung guilt mo eh. No? Kahit na sinabi mo, okay, pero pag naisip mo yun, ako, sorry Lord, sorry kay Lord, di ba? But on the other hand, pag sinabi mo, kasi, but whoever confesses and renounces them, find mercy. No? Eh, nung wala kang mahanap, dahil talagang, ako, malalaman na ni amo. No? Sabihin ko lang kay amo. Sinabi mo kay amo. And then sabihin, it's okay, no problem. We will buy another one. Diba? Maalala ko tuloy yung kwento ng Solon School of Workers. No? Kasi, andyan si ate at saka si Bunso. Pumunta sa nagbakasyon sa probinsya. Itong si Bunso kasi, mahilig kasi yun bang, ano ang Tagalog ng agpalsito? Palsi? Help me. Parang nawala yung Tagalog ko. Ha? Ma? Slingshot. Slingshot na. Yung palsiit. Palsi eh. Anong Tagalog? Tagalog lang. Ayan, basta agpalsiit. Ayan, mahilig. And then, nakita niya, ayan, tinirador. Yun. Tinirador niya yung patong alaga ni Lolo. Yung, kasi maraming patong alaga si Lolo, tinirador niya. Di patay. Ang ginawa niya, itinago. And then, kinagabihan, hugasan ng plato. And then, sabi sa kanya, Bunso, hugas ka ng plato. Ayoko, ako ang bunso. Ikaw dapat, ate. Sabi ni ate, Bunso, yung papo. So, hugas si Bunso. Kinaumagahan ulit. Every time na, Bunso, hugas. Ayoko, ikaw. Yung pato. Yan, yung sinasabi ni ate. Hanggang sa sabi ni Bunso, pambihira naman si ate. Ipinapaalala. Sabihin ko na nga lang kay Lolo,
Para hindi ako yung palagi naghuhugas ng plato. O, lumapit kay Lolo. Lolo, sorry po. Kasi po, Lolo, yung pato ko, tinirador ko, namatay. Sabi ni Lolo, okay lang, alam ko naman nakita-kita. Hello? Diba? It's a lesson na it's better na kung mayroon tayong nagawang hindi tama, no? To confess, to renounce it, no? Ay talagang makakamtan natin yung awa. Hindi nagpapakahirap tayo. At the end lang pala, okay lang. So, that is a lesson. So, maaari siguro na-experience ko ng bawat isa, no? Na may ginawa kang hindi tama, and then talagang gusto mo siyang ayusin. So, it's better pala na, ayan, sagutin na lang natin. And we will find mercy. Okay, another supporting verse. Isaiah 30 verse 18. Sabi niya ulit. Yet the Lord longs to be gracious to you. He rises to show your compassion, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. Amen. Kaya talagang napakainam mga kapatid, pag tayo po ay nagiging maawain. Gracious, compassion, no? They are also synonym of being merciful. Yung pagiging maawain natin. Kasi makakamtan din po natin ang awa ng iba. Remember, anuman ang itinanim mo, ay yun ang iyong aanihin. Kaya kung maawain ka, marami din pong tao ang maaawa sa iyo. Okay? Next, verse 8. And verse 8, sabi niya ulit, sabi po sa verse 8, blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Ay. Verse 8. Verse 8 pala. Verse 8. Blessed are the pure in heart, for they will see God. That is already your number 6, right? Number 6 po, na upward steps in the divine life. So, blessed, pinagpala, are the pure in heart. Oh, kaya, heart purity, ang tinatawag. Blessed, sabi po dyan, are the pure in heart, for they will see God. Isang pusong malinis, isang pusong dalisay, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Heart purity. Kaya yung puso po natin, dapat ayusin natin, dapat malinis ang puso natin. Kumustahin mo ngayon katabi mo? Sis, kumusta na puso mo ngayon? Medyo hina. Kumustahin na natin ang puso natin? Anong klaseng puso yung meron tayo? Pusong nasasaktan ba? Pusong nabibigatan? No. Kahit na yan mga kapatid ay nasasaktan man, nabibigatan man, basta ang mahalaga ay malinis na puso pa. Amen. Malinis na puso. No? Kahit na medyo mabigat dahil siguro sa testing, no? Pero still pa rin na meron kang isang puso na nakakalugod sa Panginoon. Amen. Pusong malinis, pusong dalisay. Amen. At sabi yan, pinagpala, sabi ng Panginoon. And Psalm 24 verse 4, sabi niya, He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear what is false. Praise the Lord. No? Basta ang mahalaga, ang laman ng puso mo ay sa totoong Diyos. At hindi na katulad noon. Ano ba kasi yung idols na tinatawag? Ang idols na tinatawag, hindi lamang po ito yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kundi ang idols ay yung ginagawa natin number 1 sa buhay natin na hindi ang Diyos. Maaaring pangarap, maaaring pera o relasyon o sandali. Ang kinakailangan talaga po ay number 1 ang Panginoon. Okay, yan. And Psalm 51 verse 10. Sabi po doon sa Psalm 51 verse 10, Create in me a pure heart,
Ayan, sabi ni Haring David, O God, and renew a steadfast spirit within me. So, ito po dapat every day, every time in our life. Lord, create in me a pure heart. No? Kaya ayusin po natin yung puso po natin. Dahil ang pusong yan ay napakahalaga, mga kapatid. So, heart purity. Okay. Verse 9. It is our number 7. Sabi niya sa verse 9, Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Oh, peacemakers. Number 7 pala natin yung peacemakers. Sa pagiging peacemakers natin, tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. Kasi sa mundong ito, no, si Satan ay magaling makipag-away. Nang aaway po si Satan kahit na wala kang ginagawang masama sa kanya, inaaway kanya. Kasi yun yung gusto niya, mang-away po ng tao. Pero sabi rito, Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. And Romans 12 verse 8, If it is possible, as far as it depends on you. Pero pansinin po ninyo, sabi diyan, if it is possible, kung pwede lang, as far, sabi diyan, pero sinabi ulit, as it depends on you. So, depende din sa iyo, kapatid. Talagang there is freedom of choice, di ba? Sabi niya, live at peace with everyone. Siguro kaya niya sinabi rito, it depends on you. Kasi meron sa atin dito ang nakikipag-away. Maaaring kahapon may kagalit ka. Kaya, it depends on you. So we have freedom of choice. No? Binibigyan tayo ng kung ano ba ang pipiliin natin. Kung magiging peaceful ba tayo, live at peace, peace be with you, or sige, peace be with you ngayon. Pero bukas, no, envy ulit tayo. Sa susunod, sige, peace be with you. So, live at peace with everyone. If possible po, live at peace with everyone. Minsan mahirap, talagang testing siya, lalo na pag, kasi we have our emotion, isn't it? We have our feelings. Why pa tayo? Kaya may emotion tayo, may feelings, because that is part of our soul. Nasasaktan. Nasasaktan tayo because we have our emotion, we have our feelings. Kaya minsan pag talagang nasaktan tayo, nag-aaray tayo. But praise the Lord. Dahil may salita ng Panginoon na pinanghahawakan. Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. At ito, no, kasi sabi niya, pinagpala, for they will be called sons of God. Romans 15, verse 13. Sabi niya ulit yan sa Romans 15, verse 13. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Okay. Kaya huwag nating hayaan na yung joy, yung peace, kagalakan, kapayapaan na ibinigay ng Panginoon ay mawala. No? Nang dahil lamang sa may mga tao sa paligid natin na kahit na ginagawa na natin ang tama for them, mali pa rin. But anyway, alam naman ni Lord ang hangganan natin, isn't it? Kung kaya magtiis, ditiisin natin. Kung tutuusin lang naman, 2 taon mo lang naman pakikisamahan yan, di ba? After 2 years, praise the Lord. E di, try again another. Who knows? Baka yung susunod ay kabaligtaran dyan sa iiwanan. Diba? Ganun naman ang sitwasyon. Pero kung hindi pa tayo tapos, no, maaaring siya rin. But you need to pray. Ganun lang naman. Magaling si Lord, isn't it? His thoughts are higher than our thoughts. And His ways are higher than our ways. No? Pero yung iba kasi,
No? Yung for them. Di ba, testing sa akin to, sanay na ako dito kasi meron tayong kapatid. No? Kaya nga pag nag-testimony na siya ngayon, yung mga kapatiran ay hindi, parang hindi na siya pinapansin. Kasi meron na siyang chance na, kasi nag-finish contract na siya. Nagkaroon ng bagong amo kasi ang problema niya, ganun yung kanyang sitwasyon. So, nag-finish contract, nabigyan ng bagong amo, and at the end, no, itinuloy niya yung dati pa rin. And then, nagre-reklamo ngayon, tinginan lang, nakikita ko yung tinginan lang yung kanyang mga kasamahan. Kasi, kailangan din po natin ng wisdom, ng knowledge that comes from the Lord. Amen. Anyway, malaya ka na, di ba? Di ba kung tutusin, yung wisdom ba, kung paano ka mag-isip at magdesisyon. Kasi kung tutuusin, wala ka na, pinalaya ka na in that situation. So ano ang pipiliin mo? Itutuloy mo pa ba or you're going to go to another? Samantalang kung pipiliin mo pa rin yung dati, you know that situation will be the same. Unless God will change, isn't it? Kung sa iba ka, there are options. Maaaring magiging the same or maaaring maayos na. Isn't it? But anyway, no, kailangan talaga ang prayer kay Lord. Kaya magandang specific prayer ang gawin natin. Kasi nga, hindi siya nabago. Nag-stay ka nga, hindi naman siya nabago, di ba? Dumating yung time na palalayain ka na, pero ikinulong mo na naman ang sarili mo. So what is the best decision that you're going to do? And remember, at the end of the day, we have freedom of choice. Kasi ang pipiliin natin, if we have wrong choice, magiging wrong din po ang result. If right choice, magiging tama din. Kaya, yun po yung mga dapat natin tingnan. Amen. Okay. Hebrews 12 verse 14. Sabi doon sa Hebrews 12 verse 14, make every effort to live in peace with all men and to be holy. Yan. Without holiness, no one will see the Lord. Kaya talagang tinuturuan po tayo na mamuhay po tayo ng may kapayapaan sa mundong ito. Amen. Kaya impossible sana po wala tayong kagalit sa mundong ito. Wala ba yung enemy natin? Dahil namumuhay po tayo ng may kapayapaan. Okay, the last one, it is from verses, I think, 10 to 12, right? Go back to Matthew chapter 5, verses 10 to 12. Okay, sabi niya, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of God. Kaya kung nape-persecute ka, sinasabi sa'yo na you are already born again, imbis na born again, burn again. O di kaya sinasabihan ka na isa ka ng santa, isa ka ng pastora, praise the Lord. Di ba, ang sarap kayang tawagin ng you are sent and you are pastora. Di praise the Lord. Amen? So, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Kaya kung pinipersecute po tayo, no, nang dahil sa ating faith sa Panginoon, let them be. Kasi sabi niya, pinagpala ka. Sabi ni Lord. Verse 12. Sabi niya, rejoice and be glad, because great is your reward in heaven, for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Idagdag natin ang 13 and 14. Kulang yung naisulat ko dyan. Idagdag po natin ang verses 13 and 14. Hanggang 13. 13. Oh, sandali.
It's okay, it's okay. Iba yung sinasabi ko. 11 to 12. Okay. Okay. Rejoice and be glad because number 8 natin is yung tinatawag na forgiveness. Pagpapatawad. Okay? Iniinsulto ka man, sinasabihan ka man ng kung ano-ano, pinipersecute ka, basta ang gawin lang po natin, just forgive them. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Okay? Forgiveness. Pagpapatawad. Sige, patawarin natin sila. Huwag sila yung maging dahilan para po yung paglilingkod natin sa Panginoon ay yun bang sila yung magiging way na tayo ay madi-discourage, mai-stress, huwag nating hayaan. Kaya kahit na anong ginagawa nila sa atin, ano man ang ginagawa ng tao sa atin, let that forgiveness. Amen. And Ephesians 4 verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Yeah. Pipiliin pa rin po nating patawarin sila. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob. Yes. Kasi kung nagtatanim ka ng sama ng loob, no, mula noong nabuhay ka sa mundong ito, baka ang kahalintulad mo ay bulkan na nasumabog. Kaya talagang kailangan po natin ang release. At mai-release po tayo through forgiveness. Kaya kung may taong nanakit, sige, patawarin mo kaagad. Lord, I forgive that person. Pag sinaktan ka ni amo, Lord, I forgive her. I forgive. Andun kaagad na i-release natin yung forgiveness. Colossians 3 verse 3. For you died and your life is now hidden with Christ in God. So I think 13 yata yan. So, tingnan mo nga ang Colossians 3:13. Tingnan natin ang Colossians 3:13. Okay. Sabi po rito sa Colossians 3:13. Tama. Ako yung mali. Kasi hindi ko nailagay yung 1. Even in my take note, walang 1. 3 lang. Okay. Colossians 3 verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Kaya kinakailangan magpatawad po tayo. No? Kapatawaran. So kaparte na po ng buhay natin sa mundong ito, kung sinasabi natin that every time we need to have a repentant heart, and every time din po, we need to have a forgiveness heart, forgiving heart. Amen. Forgiving heart. No? So, every day, kaparte po ito ng buhay natin, isali natin sa buhay natin. Na masaktan man tayo, sige, release agad. No? Yes. Dahil mahirap pong magtanim ng sama ng loob. Amen. We just forgive. No? Let it be. Let it be. Kasi tingnan niyo, kung hindi ka na nasasaktan, naging bato ka na, remember, di ba? Ang kahalintulad natin, no, ay patay. No? Kaya, sige lang. No? Just release forgiveness. Luke 6 verse 37. And Luke 6 verse 37, sabi niya ulit sa kanyang salita, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. So, magpatawad so that we will also receive forgiveness from the Lord. Amen. Hayaan natin sila. No? Kung hindi sila magbabago, no, kawawa naman po sila. But for you, alam mo kung saan ka patutungo pagdating ng takdang panahon. So, what are the upward steps in the divine life? As our conclusion, yung pong summary natin, what are they? Sabi natin kanina, number 1 is humility. Yung pagiging humbleness po natin, pagiging mababang loob. Number 2 is penitence or mourning for sin, pagsisisi. So we need to have a repentant heart. Kaparti po yan.
At sabi dyan, pinagpala. Kaya kung meron tayong repentant heart, no, tayo ay pinagpala in the eyes of God. Number 3 is meekness, or yung tinatawag na patience, mapagpasensya. Kaya pagpasensyahan na po natin yung mga taong pasaway sa buhay. Another is spiritual appetite. Spiritual appetite. Na maging hunger po tayo and thirst for God's righteousness. Dahil kung nangunguna ang Panginoon sa buhay natin, of course, sabi doon, blessed, pinagpala po tayo. Another is merciful, yung pagiging maawain natin. Dahil kung tayo ay maawain, nandyan din po na nakakamtan din po natin ang awa, ang habag na galing sa Panginoon. Another is heart purity, yung puso natin. Isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Number 7 natin, ito yung tinatawag na peacemaker. So, wala po tayong dapat kaaway sa mundong ito. Mamuhay po tayo ng may kapayapaan. And the last one is forgiveness. Kaparte ng buhay natin ang pagiging mapagpatawad sa mga taong nananakit at gumagawa ng hindi tama sa atin. Just release our forgiveness. Amen. Amen. Panginoon, salamat ugad sa iyong salita. Na minsan pa po, pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, ng mga attitudes, behavior, Lord, na kinakailangan po namin i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, na tunay nga po, God, ito po ang gabay namin habang kami po ay nabubuhay sa mundo nito. Salamat, Lord, at ibinibigay ko sa mataas na papuri sa pangalan ni Jesus.